Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Sa panahon ng ulan, no? I think lately umulan rin. Okay, expect po talaga natin na magkakasipon na naman yung mga tao. Okay, pwede rin dahil sa sobrang lamig or biglang lumamig yung weather, kaya nagkakaroon ng allergy, no? Dahil sa cold temperature ng environment. Okay? Pero kadalasan, ito po'y dahil sa paghihina ng immune system ng tao, hindi dahil sa umulan, hindi dahil po sa lumamig yung temperatura ng environment. Otherwise, kung bumagsak yung immune system natin dahil sa umulan or dahil sa lumamig yung ating paligid dahil sa ulan, syempre, ang may kasalanan nito ay ang Panginoon, kasi ang nasa likod ng ulan ay yung Panginoon natin. Okay? So, in relation to ulan na naman ng konting flashback. Siyempre, dahil sa ulan, of course, sasabihin natin na, ayan, magbaha na naman yan. No? Pero sa totoo lang po, ang baha ay hindi po dahil sa ulan. Kasi kung dahil sa ulan, siyempre, pwede natin sisihin ang Panginoon yung baha natin. Di ba? Pero, ang baha, hindi po talaga dahil sa ulan. Kasi, nung nilikha ng Panginoon yung pag-ulan, okay? Sinigurado na po ng Panginoon natin na hindi susobra yung tubig galing sa ulan na pwede itong bumaba sa probinsya o kaya sa syudad at magkaroon ng baha ang probinsya o ang syudad. Bukod sa nilikha ng Panginoong ulan, nilikha din ng Panginoon yung kalikasan natin. Yung mga puno at yung mga halaman para tuwing umulan, kahit ganong kalakas, ay ito po'y maabsorb kaagad ng mga halaman at puno. Sa bukid pa lamang, yung tubig galing sa ulan ay maabsorb na kaagad. At hindi na po kailangan ng flood control project sana. Kaya lang po, dahil sa immoral desire for money na binanggit ko po earlier, through illegal logging and illegal mining, and maybe through legal housing projects na nasa itaas at the expense of our kalikasan, dahil sa immoral desire for money, ay nawawala na po yung mga puno, pinuputol. Kaya po, yung tubig na galing sa ulan, hindi na po na-absorb. Dumidiretso na po sa syudad at nagkaroon po tayo ng baha. Bukod sa ina-absorb po ng puno yung tubig na galing sa ulan, ang puno po kasi, yung mga roots nila ay hinohold nila yung lupa. Kaya po, yung lupa hindi bumababa pag nandyan po yung puno. Okay? Pero pag pinutol po yung puno through illegal logging at saka through illegal mining and maybe through legal housing projects sa bundok, wala na po mag-hold ng lupa. Kaya po, tuloy-tuloy po yung tubig galing sa ulan at tuloy-tuloy po rin po yung lupa. Okay? Dahil po sa soil erosion, okay, lumuwang yung lupa as a result of pinutol po nila yung puno. Kaya po, wala na pong hahawak sa lupa at nagiging lumambot ito at sumasama po sa tubig galing sa ulan. Kaya po, tuwing bumabaha po tayo, alam po natin na galing po ito sa bundok. Kasi po, yung tubig na supposed to be hindi brownish or kaki, ay magiging brownish kasi sama-sama na po itong lupa na galing sa bundok
sama-sama po niya yung tubig. Sinamahan po niya yung tubig. Kaya po yung tubig na galing sa bundok ay magiging brownish or khaki as a result of soil erosion brought about by illegal logging at saka illegal mining. Anyway, babalik po tayo ng konti. Babalik na po tayo sa sipon pala. Sorry medyo hindi po natin maiwasan kasi banggitin ito naman ang baha Kasi hindi kasi natin nila alam kung ano talagang tunay na dahilan ng baha. To the point na akala nila ang solution ng baha ay flood control projects, which is very wrong. Ang solution talaga dyan ay itigil po natin yung illegal logging at saka illegal mining brought about by the immoral desire for money ng itong mga miners at saka mga loggers. Okay? So, balik po tayo sa sipon. So, huwag po natin sisihin ang Panginoon. Sisihin po natin yung pagbagsak po ng ating immune system. Kaya po tuwing umuulan, madali po tayong magkaroon ng sipon because ang mikrobyo na virus na gustong-gusto nila yung lamig na yung tinatawag natin na thermophobic na virus. Takot sila sa init. Itong mga virus. Kaya pag lumamig yung sitwasyon dahil po sa ulan, so itong mga virus ay buhay na buhay po sa paligid. At pag na-inhale po natin, syempre, didikit po sa ilong natin kaya magkakaroon po tayo ng sipon. Yung ibang virus, dumediretso sa lalamunan kaya kakati yung lalamunan natin or kaya medyo masakit ng konti yung lalamunan natin. O kaya dumediretso po sa ating daanan ng hangin, yung airways na tinatawag natin na bronchi or dumediretso po sa ating baga kaya po magkakaroon po tayo ng viral pneumonia. Pero pag malakas po ating immune system, walang laban po itong mga viruses na nagiging buhay dahil po sa ulan. Kaya po pag magkaroon po tayo ng sipon or ubo dahil po sa virus as a result sa ulan, huwag po natin sisihin yung Panginoon dahil ang Panginoon po, totoo man, siya po ang naglikha ng ulan, pero ang pagbagsak ng ating immune system ay kasalanan po, hindi po kasalanan ng Panginoon, kundi kasalanan po natin. At ang number one dahilan kung bakit bumagsak po ang ating immune system ay late tayo matulog dahil po sa paggamit ng cellphone or sa pagnood ng television. Okay? So, kadalasan ang mga pasyente magsabi sa akin, Dok, may sinus na naman ako. Bakit? Kasi may sipon ako Kadalasan, yun kagad ang kanilang conclusion. Which is kadalasan mali. Kasi po, pag ang sipon po ay watery lamang, transparent, sa Bisaya, tinaw, okay, parang tubig siya, hindi po yan sinusitis kaagad. Okay? Lalo pag barado lang po ilong ninyo, at masakit dito yung nose bridge ninyo, okay? Pwede po yan dahil sa allergy lamang ng ilong na tinatawag po natin na allergic rhinitis. At kadalasan po, pag hanggang allergy lang po sa ilong ang ating sipon, ay hindi po ito sinasabayan ng lagnat. Wala pong fever yan pag allergy lang po sa ilong. At every morning, magbabahin po tayo, palagi tayo mag-hatsing or mag-sneeze, yun po ang tatak ng allergic rhinitis or allergy ng ilong. Na yun po ang dahilan kung bakit tayo sinisipon tuwing umaga. Pero ang color ng sipon po natin na dahil po sa allergy lamang ay watery, parang tubig lamang. Minsan medyo puti ng konti dahil mas maraming mucus content na dahil po galing ito sa ilong lamang. Hindi pa po ito sinusitis. Pero papasok yung sinusitis natin pag pinapabayaan po natin yung pabalik-balik at pababalik-balik ng allergy sa ilong. Kasi po pag
namamaga po yung lining ng ilong natin brought about by allergic rhinitis. Mamamaga po yung tinatawag natin na nasal turbinates. Magkakaroon po ng problema yung pagbaba ng sipon galing sa sinus patungo sa ilong. Okay, yung exit point, okay, yung exit point ng tunnel, no? Para may tunnel siya Okay, nagko-connect ng sinus at saka ilong, yung exit point magbara po yan. Dahil mamamaga po yan dahil sa allergy sa ilong. At pag napabayaan po natin yan, yung plema ng sinus, hindi po makalabas sa ilong. Na normally, lumalabas po yan. Kasi normally, nagproproduce po ng sipon yung sinus. Pero hindi po ito napupundo sa sinus dahil po ito po'y bumababa sa ilong. Doon po lumalabas yung plema galing sa sinus. Pero pag namamaga po yung ilong ninyo, nagkaroon po kayo ng nasal stuffiness or baradong ilong ninyo, tiyak po hindi po makababa yung plema sa sinus patungo sa ilong. Na normally, puti po yung kulay rin, katulad ng sa sipon natin. Kaya po napupundo po yung plema sa sinus pag pinabayaan po natin yung allergy sa ilong. Pag napupundo po yung plema sa sinus, hindi nga makababa yung plema galing sa sinus. Pero itong mga mikrobyo, dahil po microscopic po ito, napakaliit, makaakyat. At hindi ko alam bakit makaakyat po sila. Wala naman po silang paa. Pero ganun meron paraan kung paano umakyat yung mikrobyo galing sa ilong papuntang sinus. At gagamitin po niya yung plema sa sinus. Kaya po, yung puting kulay ng plema ng sinus ay magiging dilaw po at magiging mabaho po. Kaya po, pag meron po kayong sinusitis, ibig sabihin infection ng sinus, magkakaroon po kayo mataas na lagnat at talagang manginginig po kayo. At yung sipon po ninyo ay kadalasan mabaho, dilaw, at may dugo, at minsan po ay parang nana. At pag tuwing nagigising po kayo sa umaga, hindi po dito ang masakit, kundi dito banda or dito banda, depende kung dito sa sinus ang matamaan na tinatawag natin na maxillary sinusitis or dito po sa frontal sinus ang tawag po natin ay frontal sinusitis. Maraming salamat po.